85 na ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Maco, Davao de Oro. Bumaba naman ang bilang ng mga nawawala sa 38. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 32 pa rin ang sugatan. Kahapon, inilibing na po ang ilan na hindi pa rin pong nakikilalang bangkay. Patuloy naman ang search and retrieval operations ng mga otoridad. Pero pahirapan daw ito dahil sa paggalaw ng lupa sa Barangay Masara. May live update po tayo sa balitang iyan mamaya. Hindi pa rin sumusuko ang lokal na pamahalaan sa paghahanap sa mga nawawala sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro. At live mula sa bayan ng Mawab, may ulat on the spot si Argil, relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Argil? Connie, sa ngayon ay wala pang tinutumbok na araw ang lokal na pamahalaan kung kailan ititigil ang paghuhukay. Ang utos si Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga, kailangang makita ang lahat ng mga nawawala at kung maaari, makita rin ang dating kinatitirikan ng mga bahay. Sa pinakahuling tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Maco, umakyat na sa 85 ang na-recover na bangkay sa ground zero ng pagguho sa Barangay Masara sa Maco. Kasama na sa naturang bilang ang na-recover ng mga parte na lang ng katawan. Bumaba na sa 38 ang bilang ng patuloy pang pinaghahanap ng mga rescuer. Kagabi, isinagawa na ang pansamantalang paglilibing sa Maco Public Cemetery sa siyam na bangkay na wala pang pagkakakilanlan. Kasama na sa bilang ang nahukay na rin ng mga parte ng katawan. Nilagyan ng code ang bawat kabaong at ang nicho sa pinaglagakan upang mas madali umanong matunton sakaling makumpirma na ang pagkakakilanlan nila ng mga kaanak nila. Bago ang libing, nagsagawa ng dental examination at DNA collection sa mga bangkay. Ipapadala pa sa Maynila ang mga nakolektang samples. Ayon kay Dr. Charina Labrador, ang team leader ng NBI Disaster Victim Identification Unit, bagamat karamihan sa mga nakuhang mga bangkay ay may mga sugat sa katawan, sa kabuuan, asphyxia by suffocation umano ang ikinamatay ng mga biktima o kawalan ng oxygen na pumapasok sa katawan ng tao. Connie, sa ngayon ay napapatuloy pa ang sinasagawang search and retrieval operation. Sa ngayon din ay wala pang eksaktong araw kung kailan mananatili sa 11 evacuation centers sa bayan ng Maco at Mawab ang nasa mahigit 1,000 mga residente. Ngunit sa ngayon ay inihahanda na ang relocation site na pagtatayuan ng lokal na pamahalaan ng Tent City. Prioridad umano na mailipat ang mga residente ng Barangay Masara at Barangay Mainit. Connie. Maraming salamat, Argil, relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.